Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Moises. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Davao. Mukhang napapadalas ang pagpapatawag mo sa akin. Kaninong ulo ang gusto mong gumulong sa lupa? Ito ang larawan. Kilala siya sa mundong ito sa pangalang Emil. Nagpupuslit sila ng mga kabataang dinadala sa kabilang dimensyon. Normal na tao lang to. Ang lakas naman ng loob niya. Antingero ang taong yan. Nangungulekta ng mutya at mga agimat. Pero hindi na siya nakukontento. Pinasok niya ang pandurukot ng kabataan. Kapalit nito, ginto o hindi kaya, malakas na mutya. Depende sa kasunduan nila ng engkantong kausap. Ano naman ang mahihita ko kung papatayin ko ang taong yan? Di ba matagal mo nang gustong makuha ang sagradong punyal? Hawak ng taong ito ang engkantadong sandata. At kapag napatay mo siya, mapapasayo ang punyal na yon. Matagal ko nang gustong makuha ang punyal. Kaso, sa katagalan, parang nawala na din ako ng gana. Ganito na lang, may kaibigan ako nangangailangan ng pinansyal na tulong. Nasa pagamutan yung nanay. Papatayin ko ang taong ito. Pero bayaran niyo ang lahat ng magagastos nila sa ospital. Hindi ko akalain. Mapagkawang gawa ka na din pala ngayon. Nasa na yung dating walang awang babamatay tao? Nandito pa rin naman. Bakit? Gusto mo bang makita? Kalma lang. Isilid mo yung sandata mo. Baka makasugat ka pa. O siya, sige na ako ng bahala sa kaibigan mo. Dalhin mo sa akin ang ulo at puso ni Emil. Pag-uusap ng dalawa. Nagtatrabaho si Ibrahim bilang kargador sa palengke pag umaga. Ngunit sa sandaling kumagatang dilim, nag-iiba ang propesyon ng binata. Naglalakad sa madilim na kalsada ng kabayanan. Habang nakikiramdam sa paligid, iisa lamang ang pakay ni Ibrahim. Ang taong nagngangalang Emilio. Natunton ang hinahanap sa isang malaking pasugalan sa mismong sentro ng bayan. Ayon sa mga taong napagtanungan, pag-aari ng nagngangalang Emil ang lugar. Kaya naman siguradong naroon sa loob. Pumasok ang binata. Walang sino man ang sumita. Lalo pa nang magpakilala ito sa mga tauhan ni Emil. Kaagad naman siyang itinuro ng mga tao sa loob. Anong kailangan mo? Hindi ba tapos ko nang ibigay ang mga parte nyo? May isang bagay lang akong nakalimutan, amo. Ano yun? Sabihin mo. Teka, ngayon lang kita nakita dito ah. Baguhan ka ba? Ito ang una't huling makikita mo ko. Kaya naman namnamin mo na ang bawat sandali. Nanlaki ang mga mata ni Emil nang makita ang sandata ni Ibrahim. Yan ang patali mula sa karit ni kamatayan. Hindi ito maaari. Paano kang nakapasok sa aking teritoryo? At ano ang pakay mo sa akin? Pakay ko sa'yo. Di ang puso at ulo mo. Pasensya na. Trabaho lang. Biglang nawala ang binata sa kinatatayuan. Nang lumitaw ito, nasa likuran na ni Emil. Pakiusap, huwag mo akong papatayin. Magkano ang binayad sa'yo ng taong nagpapatay sa akin? Dodoble. Hindi. Titriplehin ko. Magandang alok sana.
Kaso, nakapirma na ako ng kontrata eh. Hindi ako yung tipo ng taong sumisira sa napagkasunduan. Kaya pasensya na. Sisigaw pa sana si Emil nang biglang laslasin ni Ibrahim ang leeg nito. Bumulwak papunta sa kisame ang dugo at nagkalat sa buong silid. Matapos maisagawa ang misyon, kagad itong bumalik kay Ikong. Magaling ka talaga, Ibrahim. Kagaya ng napagkasunduan, hayaan ang ulo at puso ni Emil. Nagawa ko na ang parte ko. Ngayon, tumupad ka sa ipinangako mo. Kalma lang. Kahit kailan talaga. Napakainit ng dugo mo. Ito ang resibo ng binayaran namin sa ospital at mga gamot na binili. At heto naman para sa'yo. Pasasalamat ng nagpautos. Sobra-sobra ito. Pero maraming salamat. Sige na, mauuna na ako. Alam mo naman kung saan ako hahanapin, hindi ba? Oo, pero mukhang matagal na panahon na naman bago tayo magkita. May kailangan akong asikasuhin. Maliban na lang kung gusto mong sumama. Pansin ko kasi na parang paulit-ulit na lang ang ginagawa mo. Bakit? Ano ba yung gagawin mo? Baka naman lalo lang akong mabagot. Sa palagay ko, hindi ka mababagot. Masaya ang gagawin kong ito at medyo malaki ang bayad. Wala naman sigurong masama kung susubukan ko. Kailan ba ang alis mo? Bukas ng umaga. Kaya kung gusto mong sumama, umuwi ka na at magpahinga. Dadaanan kita bukas sa bahay mo. O sige, magkita na lang tayo bukas. Dali-dali namang umuwi si Ibrahim. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Nakaupo ito sa bakuran habang nagkakape at inaantay si Ikong. O apo, mukhang maaga ang lakad mo, iho. Saan ba ang punta mo? Napalingon si Ibrahim nang madinig ang boses ni Lolo Nardo. Magandang umaga, Lo. May pupuntahan lang pong trabaho. Mawawala po siguro ako ng ilang araw. Medyo malayo ho kasi yung pupuntahan namin eh. Ganun pa, Apo. Wala namang kaso. Nandito naman ang kapatid mo. At isa pa, wala din naman masyadong gawain sa bukid. Kaya ayos lang. Magkiingat ka ha. Salamat po, Lolo. Nag-iwan din po ako ng kaunting pera. Panggastos niyo ni Fred habang wala ako rito. Nako, hindi mo na kailangang mag-abala, Apo. Wala namang kaming gaanong pagkakagastosan dito eh. Eh kung sakali lang po, Lolo, mabuti na yung may hawak kayo. Habang nag-uusap, dumating na si Ikong kasama ang isa pang binata. O Apo, mukhang may bisita ka ha. Sige na, papasok na muna ako ng bahay nang makakain ng agahan. Pumasok na ang matanda sa loob ng tahanan. Nang masigurong wala nang nakikinig, ipinakilala ni Ikong ang kasama. Ibrahim, siya nga pala si Moises, isa sa mga kasamahan natin. Moises, si Ibrahim, siya ang sinasabi ko sa'yo. Ikinagagala kitang makilala ng personal. Palagi kang naikukwento ni Kaikong eh. Huwag kang magpapaniwala sa taong yan. Puro kalokohan lang yung sasabihin niyan sa'yo. Tungkol sa akin. Ako din, ikinagagala kitang makilala. Alam mo bang, matagal ko nang gustong makita kang makipaglaban. Ang sabi nila, magaling ka at marami ka nang napatay. Katamtaman lang. Ano Ikong, hindi pa ba tayo aalis?
Nang akmang kukunin na ni Ibrahim ang gamit, biglang hinawakan ni Moises ang braso nito. Totoo din pala yung sinasabi nila, no? Na may pagkabastos kang kausap. Alisin mo ang kamay mo sa braso ko kung ayaw mong tuluyan kung ihiwalayan sa katawan mo. Kumalma ka lang. Nakikipagkaibigan lang ako sa'yo eh. Huwag kang masyadong mainit dahil baka unang sabak mo pa lang, sumuko ka na. Sisiguraduhin ko sa'yo na hindi mangyayari ang bagay na yon at huwag ka lang harang-harang sa daraanan ko dahil hindi kita sasantuhin. Ramdam ni Ikong ang tensyon sa pagitan ng dalawa, kaya inawat niya ito bago pa magpang-abot. Oy, tama na yan. Aalis na tayo. Baka hindi pa natin abutan ng sasakyang papunta sa kabilang probinsya kung aantayin ko pa kayong matapos mag-away. Hindi tatagal ng 2 minuto sa akin ng isang to, kaya hayaan mo siyang sumugod. Weh, mahaba na yung 10 segundo para sa'yo. Ano, simulan na ba natin? Di ka pa din talaga nagbabago, Moises. Ikaw pa din yung batang ubod ng yabang. Tatakbo-takbo din naman. Ikaw nga din, Manong Ibrahim eh. Tignan mo, lumaki lang yung katawan mo, pero ang hilig mo pa ding pumatol sa mga pangaasar ko. Nagulat si Ikong. Magkakilala pala ang dalawa. Walang iyang buhay to, oo. Nagsayang pa ako ng laway, kakapakilala sa inyo. Magkakilala naman pala kayong dalawa. Oo, Manong. Halos magkasabayan kami ni Moises sa pagsasanay noon. Pero hindi ko alam kung saan napunta ang mokong na to eh. Mabuti nga buhay pa. Ang mabuti pa, sa daan na lang natin ituloy ang usapan. Aabutin tayo ng tanghali dito eh. Habang nasa daan, patuloy ang pag-uusap sa mga nakaraan. Lalo na kung paanong nagkasama sina Moises at Ibrahim. Kasalukuyan silang nakasakay ng barko. Sinasariwa ng 2 binata ang kanilang mga alaala. Tuloy lang sa kwentuhan ang dalawa hanggang sa nakatulog na si Ikong. Ilang oras pa bago tayo dumaong. Ang mabuti pa, bumawi muna tayo ng tulog, Moises. Kayo na lang yung matulog. Unang beses ko sa biyahe, kaya hindi ako dinadalaw ng antok. O sige, ikaw ang bahala. Nakaidlip si Ibrahim ng ilang oras. Nagising na lamang ito nang madinig ang malakas na ingay sa barko. Manong, nandito na po tayo. Gumising na kayo. Dali-daling tumayo si Ikong. Dumungaw sa bintana. Aba, nandito na nga tayo. Makinig kang mabuti, Ibrahim. Ang lugar na pupuntahan natin ay pugad na mga batikang antingero. Marami ang hahamon sa atin. Kaya hanggat maaari, umiwas ka. Sino ba ang pakay natin dito? Di ba nasabi sa'yo ni Manong Ikong? Ang mga antingerong nakatira sa lugar nito ang pakay natin. At alam mo kung Hindi na ituloy ni Moises ang sasabihin. Dahil biglang tinakpa ni Ikong ang bunganga nito. Alam mo, kahit kailan talaga, hindi mo mapigilan niyang bunganga mo, Moises. Maaring may nakikinig sa atin. At sa oras na mapurnada ang misyon natin dito, pare-pareho tayong uuwi ng bangkay. Kaya mag-iingat ka. Mamaya ko sasabihin sa inyo ang detalye. Kaya habang naglalakbay tayo papunta sa lugar na magiging kasama natin, manahimik muna kayo at walang magsasalita. Lalo na kung pag-uusapan ninyo ay tungkol sa misyon. Manong naman, nakagat ko pa tuloy yung dila ko. Pasensya na, nadadala lang po ako sa sitwasyon. Bagay lang sa'yo yan. Napakadaldal mo kasi. Pagkababa ng pantalan,
Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Hinayaan ng mga itong dalhin sila ni Ikong sa sinasabing kasamahan. Hindi naman ito kalayuan dahil ang sentro ng operasyon ay ang mismong bayan. Ipinapakilala ko sa inyo si Mang Rebodor. Siya ay isa sa mga mapagkakatiwalaan natin dito. Hanggang sa nakarating ang tatlo sa isang maliit na kubo. Napapaligiran ng makapal na taniman ng tabako ang lugar, kaya halos hindi napapansin na may bahay doon. Paligayang pagdating sa aming bayan. Siguro naman, alam nyo na ang mga patakaran. Yun nga ang hindi ko natalakay sa kanila, Manong. Biglaan din kasi ang lakad namin. Ganun ba? Pues, ako nang magpapaliwanag sa inyo. Ang pangunahing misyon nyo sa lugar na ito, hanapin at patayin ang mga sumusunod na tao. Habang nagsasalita ang matanda, isa-isang naglitawan ang mga nilalang na may dalang papel. Napatayo pa si Ibrahim. Inilabas ang sandata, dahilan para magtakbuhan ang mga elemento. Huwag kang mag-alala, mga alaga ko sila. Isilid mo ang iyong sandata at natatakot sila sa'yo. Wala naman silang gagawing masama. Huminahon ang binata. Isinilid ang punyal. Matapos ay muli itong naupo. Pasensya na ho kayo. Akala ko kasi mga kalaban eh. Mga minsahero sila ng aking kliyente. Pagmasdan nyo ang mga larawan sa papel na yan, sila ang mga taong kailangan nyo hanapin. Perwisyo na sila sa ating kliyente. Marami na sa kanyang kalahing engkanto ang napatay na mga taong yan dahil lang sa paghahagilap ng mutya. Base sa sinasabi mo, engkanto ang nagpapapatay sa kanila. Ang pinagtataka ko, bakit hindi sila mismo ang gumawa ng paraan para maapula ang ganitong problema? Bakit kailangan nilang humingi ng tulong sa atin? Magandang katanungan. Kinakailangan ng mga engkanto ang serbisyo natin dahil hindi sila pwedeng sumira sa kasunduan. Sandali nga lang, ang gulo eh. May kasunduan sila sa mga antingerong yan. Tapos gusto nilang ipapatay. Oo, Ibrahim. Dahil ang mga taong yan ang mismong lumabag sa pinagkasundoan. Pinapatay nila ang mga engkantong nagkakaloob ng mutya sa kanila sa takot na bawian sila ng mga ito at muling kunin ang mga mutya. Nauubos ang mga kalahi ng ating kliyente. Matagal na panahon na din nilang iniinda ang ganitong problema. Sa madaling sabi, ang mga engkanto na rin mismo ang naglagay sa mga sariling paa nila sa hukay. Pambihira. Akala ko tao lang ang gumagawa ng ganun. Oo, Ibrahim. Maging ang mga engkanto, nakakagawa din ng maling pasya. Pero huwag kang mag-alala dahil bayad ka sa gagawin mo. Kaya magpahinga muna kayo at mamayang gabi, iikutin natin ang pantalan. Doon naglalagi ang karamihan sa mga taong nakalista rito. Bago pa man tumuloy sa misyon si Ikong, pinag-aralan na niya ang galaw ng mga taong nasa listahan. Isa-isa niya itong hinanap. Kinikilala ang pag-uugali. Ipinaliwanag din sa mga kasama ang posibleng lakas na taglay ng mga antingerong kalaban. Nang sa ganun, alam nila ang gagawin kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sagupaan. Habang nagpapahinga, inihahanda ni Ibrahim ang mga sandata. Napansin naman ito ni Moises at hindi maiwasan na magtanong. Ang ganda ng punyal na yan, Manong Ibrahim ah. Saan mo nakuha yan? Nanlaki ang mga mata ni Moises habang nakatitig sa talim ng sandata. Dali-dali namang tinakpa ni Ibrahim ang mga ito.
Napapansin niya na tila nilalamon ng punyal ang kamalayan ni Moises. Pasensya ka na, pero hindi mo ito pwedeng titigan ng matagal. Maaaring kainin ng sandata ang kaluluwa mo. Nakuha ko ito sa isang engkantong nakalaban ko. Oo nga Manong, parang hinihigo papasok sa punyal yung kaluluwa ko. Pero bakit ganun? Paano nangyari yun? Ang sandatang ito, nagmula sa tinipak na talim ng karit ni kamatayan. Taglay pa din ito ang kakayanang kumuha ng mga kaluluwa. Kaya hindi ko basta-bastang inilalabas sa mga ito. Alam ko ang kwento ng karit ni kamatayan. Pero hindi ko akalaing makukuha mo yan. Isa yan sa pinakamalakas na sandata, hindi ba? Oo. Ang sandatang ito ay ginawa para pangalagaan ang balanse ng mundo. Ikaw, hindi ko pa nakikitang binunot mo yung sandata mo. Kagaya ng sayo, di ko din pwedeng ipakita ito ng basta-basta eh. Pero sige, dahil nakita ko na yung sandata mo, heto, tignan mo yung dala kong sandata. Binunot ni Moises ang mahabang itak na nakasuksok sa tagiliran. Walang iba, kundi ang kampilan ni Apo Adlaw. Ako naman ang magtatanong sa'yo, paano ka nakakuha ng ganyang uri ng sandata? Mahabang kwento Manong eh, pero kung hindi ka pa inaantok, ikukwento ko. Nako, hindi na. Parang pipikit na nga yung mga mata ko eh. Bukas na lang siguro. Napangiti na lamang si Moises. Alam nito sa mga ganoong sitwasyon, wala nang gana sa pakikinig si Ibrahim. Kinabukasan, madaling araw pa lang, lumakad na papunta sa pantala ng tatlo. Pasensya na kayo kung masyadong maaga ang gising natin. Ganitong oras nagpapakita ang mga hinahanap nating tao. Karamihan sa kanila, nagtatrabaho bilang kargador. At ito din ang gagamitin nating balat kayo. Para saan pa ikong, hindi ba't natukoy mo na sila? Bakit pa tayo magbabalat kayo? Oo, natukoy na natin sila. Pero syempre, hindi ako kikilos ng walang sapat na pruweba. Maaring natukoy lang sila base sa mga salita. Pero walang aktwal na pangyayari ang makakapagpatunay ng ginagawa nilang krimen. At ito ang kailangan nating alamin. Malaking trabaho pa pala ito. Bakit hindi na lang natin sila patayin lahat? Total, yan naman talaga ang pakay natin dito, hindi ba? Ano ba ang pakialam natin kung totoo o hindi ang paratang sa kanila? Minarkahan na sila ng mga engkanto. Kaya para sa akin, sapat na ang dahilang yun eh. Alalahanin mo Ibrahim, na mga tao pa rin sila. Kahit ano pa man ang nagawang kasalanan, kailangan pa din nating timbangin ang mga bagay-bagay bago tayo gumawa ng hakbang laban sa kanila. Maaring magresulta sa mas malaking gulo kung sakaling magkamali tayo. Kayong bahala. Basta ako, mag-aantay lang kung ano ang iuutos nyo. Total, kayo naman ang mas nakakaalam. Mas mabuting ang ganon, kesa sa makipagtalo pa ako sa'yo. Mag-antay ka ng hudyat mula sa akin. Matapos ang pag-uusap, nag-ikot ang mga ito sa pantalan. Naiwan si Moises sa isang tindahan para magkape. Lingid sa kaalaman nila Ibrahim na may nakatunog na sa kanilang pakay sa lugar. Tahimik na humihigop ng kape si Moises nang bigla itong lapitan ng isang matipunong lalaki. Tinatayang nasa 30 taong gulang. Teka, baguhang ka lang dito ano? Wika ng lalaki. Inilapag ni Moises ang tasa. Tinignan ito. Oo Manong, bago lang ho ako rito. Ang totoo, kahapon lang po ako dumating. Bakit? Ano ho bang problema?
Napangiti ang lalaki. Hinawakan sa balikat si Moises. Akmang magsasalita pa sana ito nang biglang tumalsik ang kamay palabas ng bintana. Napasigaw naman ang lalaki sa sobrang sakit. Dahil sa gulat, nagsipagtakbuhan ang mga tao. Napansin naman nila Ikong ang kaguluhan. Nagmumula ito sa kinaroroonan ni Moises. Dali-daling tumakbo ang mga ito. Nakita ang putol na braso sa labas ng kapihan. Pambihira naman. Bakit magiinit ang mga ulo ninyo? Moises, anong nangyayari dito? Pasensya na po, Manong. Pinagtangkaan ng taong yan yung buhay ko eh. Kaya inunahan ko na. Tinignan ni Ikong ang itsura ng lalaki. Nakita nitong isa sa mga hinahanap nila ang nakabangga ng binata. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo pairalin yung init ng ulo mo sa ganitong lugar? Napapaligiran na tayo ng mga tao. Isang maling galaw lang, siguradong kukuyugin tayo ng mga yan. Isa siya sa mga hinahanap natin. Hindi rin malayong nandito ang iba pa. Pagkakataon na natin to. Teka, walang gagawa ng anumang hindi ka nais-nais. Mukhang tama ang hinala ko. Kasamahan nga ng taong ito ang nasa paligid. Mukhang hindi na tayo makakatakas dito, Manong. Kaya ganito na lang yung gawin natin. Paramihan tayo na mapapabagsak. Ang matatalo, manlilibre ng tanghalian. Gusto ko yan eh. Sa totoo lang, nababagot na din ako eh. Ano Ikong, sasali ka ba? Naku na para, kakasabi ko nga. Hindi na naituloy ni Ikong ang sasabihin. Nagsipagsugod na ang mga kasamahan ng lalaking naputulan ng kamay. Eto na sila. Walang gagamit ng sandata, Moises. Sabay atake sa mga kalalakihan. Wala nang nagawa si Ikong. Dahil tila kulang pa ang mga kalalakihang yun sa dalawa. Weh, ito na ba yung pinagmamalaki nyo? Manong Ibrahim, ilan yung napabagsak mo? Di ko na bilang eh. Pero alam ko, marami. Mukhang tabla yung laban ah. At dahil wala kang ginawa, Manong Ikong, ikaw ang manlilibre ng tanghalian. Napakamot na lamang ng ulo si Ikong dahil sa nangyari. Hindi nito inaasahang ganong kabilis mapapabagsak ng dalawang binata ang napakadaming kalaban. Mabilis na umalis sa lugar ang tatlo. Habang kumakain, napag-usapan ng mga ito ang mga nangyari. Base sa obserbasyon nyo, meron ba sa mga kalaban ang may kakaibang lakas? Parang pare-pareho lang naman yung tangan nila, Manong eh. Sa hula ko, iisang grupo lang talaga ang pinanggalingan ng mga yun. Isang aral lang din yung alam nila. Medyo nakakabagot nga eh. Kasi wala man lang nagbabato ng tigalpo. Tama ang sinabi ni Mang Remo doon. Puro pang pisikal na lakas ang tanga ng mga tagapantalan. At ngayong tapos na tayo rito, kailangan nating umalis bago pa matulugan ng mga kalaban. Nakasama natin si Mang Remo doon. Matapos kumain, bumalik ang mga ito sa tahanan ng matanda. Sinabi nila ang nangyari at kagaya ng inaasahan, nagalit ito sa kanila. Ano bang iniisip ninyo? Ang akala ko ba malinaw na isang tao lang mula sa lugar na ito ang pakay ninyo? Bakit nandamay pa kayo? Di ba iiwasan, Manong? Kasapi ng isang organisasyon ng target namin at wala kaming nagawa kundi dumepensa kesa kami ang mapatay. Malaking problema ang iiwanan nyo sa akin. Sige na, umalis na kayo bago pa malaman ng iba ang nangyari. Pasensya na ho kayo, Manong. Hindi namin inaasahan ang ganitong pangyayari. Tutuloy na kami sa susunod naming pakay. Nakarating ang tatlo sa kabilang bayan.
partikular sa isang baryo. Medyo liblib na ang lugar at hindi rin ganon kadami ang tao. Mukhang nasa tamang lugar na tayo, Manong. Tignan niyo yung mga taga rito. Halos lahat may suot na medalyon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat na nakasuot ng medalyon mga antingero. Karabihan sa kanila nagsusuot lang bilang pangontra. At minsan ang totoong antingero pa ay yung walang suot na kahit ano. Habang naglalakad, pinagtitinginan sila ng mga tao. Sa gawing dulo, sinalubong sila ng pangkat na mga nakakatanda. O sige, ulitin niyo pang dalawa ang ginawa niyo kanina. Balilintikan na talaga kayo sa akin. Huminto ang mga ito sa paglalakad. Binati ang mga matatanda. Magandang hapon sa inyo. Mukhang baguhan lang kayo sa baryong ito. Maaari ba naming malaman kung ano ang pakay ninyo? Tanong ng isang matanda. Nagkatinginan ang tatlo na tila hinihintay kung sino ang magsasalita. Magandang hapon ho. Napadaan lang po kami at naghahanap ng matutuluyan. Bibihira ang mga taong napapadpad sa lugar na ito. Kaya wala din masyadong nag-aalok na matutuluyan. Pero kung sanay kayong matulog sa munting kubo, meron ako. Ang pangalan ko nga pala ay Emong. Isa sa mga nakakatanda sa baryong ito. Ang pangalan ko naman po ay Ikong. Kahit munting bubong na masisilugan, ayos na po yun sa amin. Sanay po kaming matulog kahit sa lapag. Nakikita ko nga sa mga ayos nyo. Siguro mga mangangaso kayo ano? Maraming panahon na din na walang dumadayo sa lugar na ito para mangaso. Tama nga ho kayo. Mangaso nga ho kami. Napag-alaman naming may malalaking baboy ramo sa kagubatang malapit sa lugar na ito. Kaya kung maaari, dito na kami magpapalipas ng gabi. Napatingin si Ikong kay Ibrahim nang magsalita ito. Sa totoo lang, matagal na naming problema ang mga baboy ramo na sumisira na mga pananim. Mabuti naman kung pangangaso ang pakay ninyo. Pero teka, bakit wala kayong dalang baril? Di po kami gumagamit ng baril. Kaya wala po kaming dala. Taba po kasama ko. Mas gusto namin gumamit ng patibong kesa sa baril. Ganun ba? O siya mga kasama, ako nang bahala sa mga panauhin natin. Ikong, sumunod kayo sa akin. Wika ng matanda sa mga kasamahan. Matapos dinala sina Ikong sa isang maliit na kubo na nasa likod ng kaniyang tahanan. Hindi na ba pala masama? Ayos na po sa amin ang kubong ito. Pasensya na ho sa abala. Pumasok si Ikong. Tinignan ang loob ng kubo. Naiwan naman ang dalawang binata upang kumuha ng mga tuyong kahoy. Nagulat ito nang lumapit sa kanya ang matanda. Alam ko ang totoo niyong pakay. Nagpapasalamat ako. Dahil dumating kayo. Hindi ako maaaring magsalita. Pero heto ang sulat na ginawa ko. Nakasadya ng dahilan kung bakit ang laki ng pasasalamat ko na dumating kayo. Matapos magsalita ang matanda, dumating ang isang lalaking mahaba ang buhok. Mukhang may bisita kayo, Mang Emong. Maaari ko bang malaman kung sino sila? Nakatitig ang lalaki kay Ikong na parang sinusuri ito mula ulo hanggang paa. Mga mangangaso sila, Anton. Naparito para tugisin ang baboy ramong namiminsala sa mga pananim. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang kalokohan, tanda. Dahil sa oras na malaman ko, makakarating kay Dimas ang lahat. Kagaya ng sinabi ko, mga mangangaso lang silang napadaan
at nakiusap na makituloy at magpalipas ng gabi sa kubong ito. Tama si Tatang Emong, kaibigan. Wala kaming masamang pakay. Napadaan lang kami at nakiusap na magpalipas ng gabi. Laking gulat ni Ikong nang bigla siyang kwelyuhan ng lalaki. Huwag kang magsasalita kung hindi ka kinakausap. Wala akong pake kung ano ang pakay nyo rito. Huwag lang kayong magkakamaling gumawa ng kalokohan dahil malilintigan kayo sa amo ko. Lingid sa kalaman ng lalaki. Nakita ng dalawang binata ang ginawa nito kay Ikong. Biglang may tumama sa likod nito nang biglang batuhin ni Moises ng kapirasong kahoy. Dalawang bagay lang ang maaaring mangyari sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan. Alinman ang sapitin mo, paldado o selyado. Wika ni Moises habang nakahawak sa sandata. Itinaas naman ni Ikong ang kamay para awatin ang binata. Pasensya ka na, kaibigan. Hindi lang naiintindihan ng kasama ko ang ginawa mo. Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Kagad na itong umalis. Sa susunod, hindi na kahoy yung tatama sa likod mo. Tarantado ka. Tama na, Moises. Di tayo dapat mahalata. Kaya iwasan mong magpakita ng totoo mong kakayanan. Pasensya ka na, Manong Ibrahim. Di ko lang maaatib na tignan na inaapi ng ibang tao si Manong Ikong eh. Nauunawaan ko. Pero parte yun ng ating trabaho. Kaya mag-iingat ka na sa susunod eh. Nang masigurong wala na ang lalaki, kinausap nila si Mang Emong. Nauunawaan ko na kung bakit nangangailangan kayo ng tulong. Sige na, Manong. Kami na po ang bahala. Maraming salamat. Basahin mo na lang ang sulat na ibinigay ko sa iyo. Pagkaalis na matanda, inutusan ni Ikong ang dalawang magmatiyag sa labas. Binasa ang sulat na iniabot ni Mang Emong. Nagulat ito nang malamang nasa ilalim ng kontrol ng isang nagngangalang Dimas ang lugar. Isang malakas na bandidong antingero na ang gawain, manakop ng ibang baryo, manatili sa lugar upang maningil ng proteksyon. Ang sino mang hindi sumunod sa gusto ay pinapatay. Sira ulo pala talaga yung Dimas na yan eh. Dapat hinayaan ko na lang si Moises na tapusin yung lalaking pumunta rito kanina. Ang Dimas na ito, isa sa mga hinahanap nating tao. Bukang hindi magtatagal. Baka kaharap na natin siya. Pwede bang ibalato muna sa akin yung Dimas na yan? Hindi mo na kailangang magsalita. Ikaw na ang bahala sa kanya. Alam nilang hindi basta ang makakalaban. Ayon sa sulat ni Mang Emong, maging ang mga may kaalaman sa baryong ito, natatakot na harapin ang grupo. Kinabukasan, pumasok sina Ikong at Moises sa gubat para maglagak ng mga patibong. Naiwan sa kubo si Ibrahim. Bahagi ito ng plano. Alam ng tatlong babalikan sila ng pangkat dahil sa nangyari kagabi. Nakahiga si Ibrahim sa mga dayami habang hinihintay ang pagdating ng mga kalaban. Hindi naman ito nagkamali dahil ilang minuto lamang matapos umalis sina Ikong, nagsidatingan na ang mga ito. Mukhang ikaw ang minalas na naiwan na. Nasaan ang mga kasama mo? Tanong ng lalaking nagngangalang Anton. Pinaikutan ng mga ito si Ibrahim habang nakahiga. Pasensya na, wala sila rito eh. Nagpunta ng gubat para maglagay ng mga patibong. Kaso lang, nandito naman pala ang mga huhulihin namin eh.
Anong sinabi mo? Mukha ba kaming mababangis na hayop? Bakit? Hindi ba? Bumunot ng itak si Anton. Tinutukan ito sa leeg. Sigurado ka na ba sa gusto mong gawin, kaibigan? Baka pagsisihan mo lang rin. Wala ka sa lugar para magyabang. Tumingin ka sa paligid. Hindi mo ba nakikitang napapaligiran ka namin? 1 laban sa 10. 10. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin nyo, may magagawa ang dami nyo? Dahil sa sobrang inis, itinaas ni Anton ang itak. Inambahan ng tagas si Ibrahim. Ngunit nang titigan ito ng binata, bigla siyang napaatras na tila may kung anong nakita mula sa mata ni Ibrahim. Demonyo ka. Anong ginagawa mo rito? Magsabi kayo. Ano ba talaga ang pakay ninyo? Kayo, ano ba ang pakay nyo sa mga taga-baryo? Wala kang pake kung ano man ang pakay namin sa mga taga rito. Umalis na kayo. Kung hindi, may mangyayaring masama sa mga kasama mo. May mangyayaring masama sa mga kasama ko. Sigurado ka ba? Lalo namang naasar si Anton sa sinabi nito. Itinuloy ang pagtaga. Ngunit laking pagtataka ni Anton. Hindi niya magawang ilapat ang talim ng itak sa leeg ng binata. Tumayo naman ng dahan-dahan si Ibrahim. Nagsipag-atrasa naman ang mga kasamahan ni Anton. Lalo na nang bunutin nito ang kanyang sandata. Malaking pagkakamali ang ginawa mo, kaibigan. Sabay wasiwas ng sandata. Hindi nagawang kumilos ni Anton. Binitawan na lamang nito ang sandata. Tuluyang bumagsak sa lupa nang walang malay. Nakita ito ng mga kasamahan. Ang paglabas ng itim na liwanag sa sandata ni Ibrahim. At nang makitang hindi gumagalaw si Anton, nagsipagsugod ang mga ito. Ay nako, imbis na tumakbo, eto kayo, sinasayang ang buhay na parang baliwala lang. Muling winasiwas ni Ibrahim ang sandata. Isa-isang nagsipagtumbahan ang mga kasamahan ni Anton. Ngunit hindi niya pinatay ang mga ito. Maging si Anton, nawalan lamang ng malay. Hinila ni Ibrahim sa kwelyo ng damit si Anton. Ilang ulit na pinagsasampal para muling magkamalay. Sabihin mo ito sa amo mo. Aantayin ko siya sa gitna ng baryo. At kapag hindi siya dumating, isa lang ang ibig sabihin. Isang malaking duwag ang tinatawag niyong pinuno. Pagbabayaran mo ang pang-iinsulto mo sa pinuno namin. Iparating mo sa kanya ang sinabi ko. Matapos sabihin, muling nahiga si Ibrahim sa dayamihan. Dali-dali namang nagsipulasan sina Anton, maging ang mga kasamahan. Samantala sa kagubatan, nakaharap naman nila Ikong ang isa sa mga tauhan ni Dimas. Napakadaming lamok naman dito. Ano ba kasing ginagawa natin dito, Manong? Bairaantay lang, kaya kumalma ka lang dyan. Alam kong nababagot ka na. Kanina pa nga, Manong ang init dito sa loob ng gubat. Malamok pa. Swerte naman ni Manong Ibrahim. Naroon lang siya sa Hindi na naituloy ni Moises ang sasabihin. Nakita nitong naglalakad papunta sa kanilang direksyon. Ang isang matipunong lalaki. Huminto ito sa paglalakad. Dumampot ng kapirasong patpat. Sabay hagis sa ginawang patibong ni Naikong. Alam kong nariyan lang kayo sa paligid. Bakit hindi kayo magpakita nang masimulan na natin ang laro? Tumayo si Naikong. Lumabas sa pinagtataguan.
Nagkakamot ng ulo si Moises. Hindi nito inaasahang napakatalas ng pandama ng taong yun. Matalas ang pang-amoy mo. Sa palagay ko, isa kang mangangaso. Tama ka. Pero nakahalata kung sinadya mo ang paglalagay ng patibong sa kung saan madali kong makikita. Nangangahulugan lang na inaasahan mo ang pagdating ko. Diyan ka nagkakamali, kaibigan. Nagbabakasakali lang na may mahuhulog na baboy ramo sa aming patibong. Pero mukhang kami ang nabitag. Mabuti at alam nyo, para na din kayong nagpatiwakal. Simula nang makialam kayo sa problema ng mga tao sa baryong ito, lumabas na lang sana kayo at hindi na nakialam. Pasensya ka na. May pagka-atrebido kasi ako. Isa pa, trabaho lang. Kailangan ko din naman kasing mabuhay. Ganon din naman kami. Pero kung haharang ka sa daan ko, ituturing kitang kalaban. Mabait ka pala sa lagay na yan. Pasensya ka na. Pero hindi yan ang tingin ng kasama ko sa'yo. Nilingon nito si Moises, na nooy nakangiti ng nakakaloko. Bumunot ng sandata ang binata. Sinugod ang kalaban. Tinaga ito ni Moises sa leeg. Ngunit tila tumalbog lamang ang talim ng sandata. Isa ka palang haring bakal. Masaya to. Muling sinuksok ni Moises ang sandata sa sisidlan. Inihagis kay Ikong. At talagang gagawin mo pa akong tagahawak, ano? Huwag ka namang magreklamo, Manong. Wala ka namang ginagawa eh. Matapos yun, muli itong sumugod. Sa pagkakataong ito, kamao sa kamao ang naging labanan. Si Moises, may kakayanang nagmula sa mutya ng ngipin ng kalabaw. Ito ang pinagkukunan ng kakaibang lakas. Dagdag pa ang pangil ng kidlat na nakabaon sa binti nito, na siya namang nagbibigay ng ibayong liksi at bilis sa pagkilos. Sunod-sunod na atake ang tinanggap ng kalaban. Noong una, hindi nito ramdam ang tindi ng mga suntok ng binata. Ngunit bandang kalagitnaan, tila unti-unti nang nangihina ang depensa nito. Mahusay kang magbalanse ng mga kakayanan. Magaling ang nagturo sa'yo. Siyempre, at sa mga oras na to, sigurado kung pinupulbos na niya ang pinuno nyo. Samantala, balik tayo sa kubong tinutuluyan ng tatlo. Nakahiga pa din si Ibrahim sa mga dayami habang hinihintay ang pagdating ng pangkat ng kalaban kasama ang pinuno nito. Ay nako, nakakabagot naman ang mag-antay rito. Mapuntahan na nga lang si... Hindi na ituloy ni Ibrahim ang sasabihin. Kasama ka ba ng mga taong nanggugulo dito sa baryo? Napangiti si Ibrahim nang madinig ang boses ng isang lalaki. Naramdaman ang puwersa nito. Sa wakas, dumating ka na rin. Hindi na ako mababagot nito. Alam niyo ba kung anong pinasok niyong gulo? Teritoryo ko ang lugar na ito at nasa ilalim ng proteksyon ko. At sino mang manggulo, makakatikim ng kaparusahan. Tumawa ng malakas si Ibrahim na parang iniinsulto ang pangkat ng kalaban. Ikaw si Dimas, hindi ba? Alam mo ba kung gaano kalaki yung nakapataw na pabuya sa ulo mo? Ipinakita ni Ibrahim ang papel na may larawan ni Dimas. Normal lang naman siguro sa isang bandido ang hanapin ng otoridad, hindi ba? Pero ang alam mo ba, karangalan para sa akin ang bilang ng mga numerong nandyan sa ilalim ng pangalan ko
Nangangahulugan na mataas ang halaga ng ulo ko at marami ang maghahangad na kunin ito. Kaya nga nandito ako para pagulungin niyang mamahalin mong ulo sa lupa. Wika ni Ibrahim, sabay sugod. Hindi man lang namalaya ni Dimas ang gagawin ng binata, kaya hindi nito nailagan ang pagsalakay. Nagtamo ito ng malaking sugat sa dibdib. Ngunit laking gulat ng binata dahil kagad din itong naghilom. Tingnan mong mabuti ang nagagawa ng kapangyarihan ng mga mutya. Kung magagamit mo ito ng maayos, gagawin kang immortal ng mga makapangyarihang bertud mula sa kalikasan. Yan mismo ang rason kung bakit kailangan kitang patayin. Nangungunsumi na sa iyo ang isang angka ng engkanto at nakiusap na patayin ka. Sa palagay mo, may magagawa ka ba? Tingnan mo ang nangyari sa sugat na binigay mo sa akin. Alam kong hindi pangkaraniwan ang tangan mong sandata. At kung ordinaryong tao lamang ako, malamang sumama na ang kaluluwa ko. Nakangiti lang si Ibrahim. Hinayaang magyabang si Dimas. Lingid sa kalaman nito na may itinatagong atake ang binata. Napansin ko nga na mabilis naghihilom ang sugat mo. Mukhang mahihirapan nga ako Pero ayos lang. Mas matagal. Mas maganda. Hindi maunawaan ni Dimas ang sinasabi ng binata. Kaya sinugod nito si Ibrahim. Panay-iwas naman ang ginawa ng binata. Hanggang sa hinayaan nitong tamaan siya ng kalaban. Tumalsik si Ibrahim sa isang puno. Naramdaman nito ang lakas ng atake ni Dimas. Ginawa ito ni Ibrahim para sukatin ang lakas ng kalaban. Ngunit alam din itong hindi pa yon ang buong potensyal ni Dimas. At sa oras na ilabas na niya ito, yun din ang magiging hudyat ng kanyang katapusan. Samantala, nasa kalagitnaan ng pakikipagsagupaan si Moises. Tila naaaliw ito sa mga nangyayari. Kaya gustong gusto kong makipagsalpukan sa mga malalakas dahil hindi ako nababagot at nagagawa kong ilabas yung buo kong lakas. Aminado kong matalino ka pagdating sa paggamit ng mga kakayanan mo. Pero kulang ka sa lakas. Hindi ito ang inaasahan ko mula sa isang taong may tangan ng ngipin ng kalabaw. Malayong malayo ka sa taong nakaharap ko noong araw. Wala akong pake kung hindi kami magkasing lakas. May sarili akong bersyon pagdating sa paggamit ng kakayanan ko. Siya nga ba? Tignan natin kung hanggang saan ka magtatagal. Ako yata yung dapat magsabi sa'yo ng ganyan Biglang nawala si Moises nang lumitaw ito. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha nito. Gumulong ng ilang ulit sa lupa hanggang sa tumama sa malaking puno. Dahilan kung bakit tumalsik ang mga tangan nitong mutya. Inihagis naman ni Ikong ang sandata ni Moises at sinabihang tapusin na ang labanan. Tapusin mo na ang isang yan at inaantay na tayo ni Ibrahim. Maliwanag Manong, sayang lang at hindi na ako maaaring makipaglaro ng mas matagal. May mga bagay pa akong kailangang gawin kaya paalam na. Idinipa ni Ador ang mga kamay bilang pagtanggap ng pagkatalo at lubusang pagsuko. Natalo mo ako at tinatanggap ko ito. Ngayon, tapusin mo na ang labanan. Isang karangalan ang makipagsagupaan sa isang malakas na antingerong kagaya mo. Sayang lang at nagkakilala tayo sa maling pagkakataon. Sana sa susunod nating buhay, maging magkaibigan na tayo.
Yan din ang hinihiling ko. Pero sa ngayon, paalam. Matapos ang pag-uusap, tinagpas ni Moises ang ulo nito. Tuluyang natunaw ang katawan niya hanggang sa maging alikabok. Bakit mo siya binigyan ng pagkakataong mabuhay sa ibang pagkakataon? Hindi ito ang inaasahan ko sa iyo, Moises. Hindi masamang tao si Ador, Manong. Nagkataon lang na nagkakilala kami sa maling pagkakataon. Tara na, puntahan na natin si... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin niya. Narinig nito ang malakas na kalabog mula sa kinaroroonan ni Ibrahim. Puka, nagkakasagupaan na si Ibrahim at yung Demas. Huwag kang makikialam ha. Hayaan mo siyang tapusin ang laban. Kahit anong mangyari, huwag kang makikisali. Maliwanag, Manong. Tara na, gusto ko nang makita kung paanong makipaglaban si Manong Ibrahim. Dali-daling tumakbo ang dalawa, pabalik sa kinaroroonan ni Ibrahim. Nadatnan niya itong nakikipagpalitan ng atake sa isang matipunong lalaki. Mahaba-habang oras na din ang ginugol ng mga ito sa pakikipaglaban. Ngunit tila walang kapaguran ang magkabilang panig. At habang tumatagal, lalong lumalakas ang mga binibitawang pag-atake. Ramdam ng dalawa ang malakas na yanig sa bawat pagtama ng kamao ni Ibrahim sa katawan ng kalaban. Napapansin din itong hindi magawang tamaan ni Dimas ang binata. Unti-unti na ding bumabagal ang kilos nito, na may kung anong pumipigil sa kanyang mga kamay. Siguro, ngayon nararamdaman mo na ang unti-unting panghihina at pagbigat ng katawan mo. Ano, kaya pa ba? Ilabas mo na ang buong lakas na itinatago mo. Nang sa ganon, maging mas masaya ang laban natin. Hindi na nagsalita si Dimas. Ramdam na nito ang panghihina. Ang ikinakatakot pa, nailabas na niya ang buong lakas. Akmang aatake na sana ito nang biglang nakaramdam ng panghihina. Teka, anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nanghihina? Kung natatandaan mo, ang sugat na ibinigay ko sa iyo gamit ang sandatang to. Alam mo ba ang bisa? Ang sandatang yan mula sa tipak ng talim na kamatayan. Tama ka. At ang kakayanan nito, unti-unting higupin ng kaluluwa at lakas ng sino mang masusugatan. Kahit hindi ko na ginagamit ang punyal, patuloy pa ding umiepekto ang kakayanan. At nang mga sandaling inilabas mo ang buo mong kakayanan, tuluyang gumana ang itinanim kong patibong sa katawan mo. Hinila ni Ibrahim ang kadenang nakakabit sa katawan ni Dimas. Hindi man lamang ito napansin ng lalaki. Naramdaman na lamang niya na tila may patalim na unti-unting tumatarak sa kanyang puso. Bumulwak ang dugo sa bunganga nito hanggang sa tuluyang mapaluhod. Tumalon pa itaas si Ibrahim. Nakaumang ang dulo ng patalim sa ulo ng kalaban. Buong lakas na itinarak ang sandata na naging dahilan ng agarang kamatayan. Ang gara ng sandata mo, Manong ah. Hindi ko alam na may ganyan palang kakayanan yung karit ni kamatayan. Kaya nga hindi ko ito ginagamit sa normal na mga tao. Pero sa pagkakataong to, ibang usapan si Dimas. Hindi na normal ang katawan niya. Mukhang isinanla ng taong yan ang kaluluwa niya sa demonyo. Matapos ito, lumabas ang engkantong kliyente na sinasabi ni Ikong. Ibinigay lamang ang kabayaran sa kanila. Dito na nagiwahiwalay ang tatlo. Umuwi si Ibrahim sa kanyang baryo. Nagpundar ng sariling lupang sakahan ng binata. Piniling mamuhay ng simple
Si Moises naman, ipinagpatuloy ang pagiging manunugis. Paminsan-minsan, dumadalaw ito kay Ibrahim upang makipag-inuman. Nananatili ito ng ilang araw at muling aalis. Sa kabila ng pagiging simpleng mamamayan, hindi pa din naalis kay Ibrahim ang kakayanan. Sa tuwing may nakikita itong mali, lalo na sa mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan, na ginagamit ang kaalaman upang manlamang ng kapwa, pinapatawan niya ito ng kaparusahan. Lahat ng ito dahil kay Ibrahim at kaniyang tangan na punyal mula sa karit ni kamatayan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.